Nang magkasakit ang tiyahin namin, humiling siya sa aming magpipinsan na iuwi na siyang probinsya namin sa Ilocos. May cancer kasi siya at nasa last stage na. Ayaw niya kasing magpagamot. Ang sabi niya, aksaya lang daw sa pera. Halos lahat kami nakaaway niya na dahil sa pagtanggi niya. Siyempre, di ba? Oo, mahirap, masakit sa bulsa. Pero bakit namin susukuan yung taong dahilan bakit kami matagumpay ngayon? Siya ang nag-iisang nagtaguyod sa aming 5 magpipinsan. Ang mga magulang kasi namin mga adik. Hindi niya kami binitawan. Kaya ang sakit sa loob namin na hayaan siya sa gusto niya. Pero in the end, siya pa rin ang nasunod. Napapayag na lang namin siyang magkaroon siya ng private nurse. Weekly kami umuuwi kahit gaano kami kabisi, umuuwi pa rin talaga kami ng Ilocos. Pinapagalitan niya pa kami. Bakit daw kami umuuwi lagi? Maaksaya daw sa gas. Sabi pa niya, hindi niya naman kami inaruga para magkaroon kami ng utang na loob sa kanya. Inaruga niya kami kasi mahal niya kami. Kaya ang sabi rin namin, yung ginagawa namin, hindi naman yun dahil sa utang na loob. Ginagawa namin yun kasi mahal namin siya at dahil sa pension niya. Joke lang naman yung huli, pero minura niya kami. Kaya isang araw nagtaka kami nang tawagan kami nung nurse niya at pinapasabi daw ni auntie na umuwi kami, magbakasyon kami doon. Kaya nag-file kami agad ng kanya-kanya naming leave. Ako ang unang nakauwi at si Marco. Kasama namin yung mga syota namin na asawa na namin ngayon. Pagdating, sinalubong kami ng kapitbahay namin at sinabihan kami. Ni, yung auntie nyo huwag yung papupuntahin kila Teban ha. Baka mapano yan. Sa Maynila kami lumaki kaya wala kaming ideya sino si Teban. Si Joy, yung nurse ang nagsabi sa amin na ang usap-usapan sa baryo, si Teban ay aswang. Nung dumating sila Ate Cynthia, yung pinakagurang sa amin, namilog ang mata niya at sinabing, baka yun yung totga ni auntie. Siyempre napa-OMG kami kasi aswang yung ex ni auntie. Kaya hindi na namin pinayagan si auntie na sumama dun sa Teban. Hindi naman siya nagalit sa amin pero alam kong nalungkot siya. Isang gabi sinugod namin sa ospital si auntie. Ang sabi ng doktor, mag-i-stay siya doon ng buong magdamag. Nahirapan kaming kumbinsihin siya pero at the end, napapayag din namin. Kasama ko ang syota ko na lumabas noon para mag-yosi. Sana. Magsisindi na ako ng yosi nung out of nowhere, lumabas si Teban. Makasasama sa dinadala mo yan, iha. Sabi niya. Sabay kami ng syota kong nabitawan yung hawak naming yosi. Napahawak din ako sa tiyan ko at napatanong sa sarili ng, buntis ako? Nakiusap si Teban sa aming magpipinsan na kung maaari makausap niya si auntie. Pumayag kami pero dapat nandun si Joy. Hindi aalis sa tabi ni auntie. Ang sabi naman niya sa amin, walang problema. Aswang nga si Teban. Kasi nung pag-uwi namin kinaumagahan, bumili kaming PT at positive ako. 2 lines. Sinabi ko yon kila auntie. Tapos sinabi ko na rin yung kay Teban. Ngumiti si auntie. Sabi niya, hindi lahat ng aswang masama. Yung iba naging ganun lang dahil nasa lahi nila or dahil wala silang choice. Tapos sabi niya pa, ang sakit sa loob niyang hindi niya na makikita yung apo niya. Nagalit kaming lahat dun sa kanya. Sabi namin mali yun, wag ganun. Pero ngumiti lang siya. Kinagabihan nun, ang daming uwak sa bubong ng bahay namin. Yung mga kapitbahay, binubugaw nila yung mga ibon. Kasi masamang signos daw yun. Sabi pa nga nung isa, malamang padala daw ni Teban yung mga yon para kuhanin yung natitirang lakas ni auntie. Later that night, namayapa na si auntie. Tinawag niya kami bago yun mangyari.
Nagpaalam siya sa amin. Sabi niya ready na siya. Sabi niya pa wag kaming masyadong malulungkot. At least daw, wala nang magbubunga nga sa amin. Pero wag naman daw kaming masyadong pasaway pag wala na siya. Umiiyak siya nun eh. Pero alam niyo yun, parang masaya pa siya. Kaya hindi kami naniniwala na si Teban ang may dahilan ng kamatayan niya. Alam naming magpipinsan na hindi na talaga tatagal si auntie nung tumanggi na siyang magpagamot. Pero ang sakit pa rin eh. Lalo na nung makita namin siyang unti-unting ipinipikit na ang mga mata niya. Nakahimlay na sa kabaong niya si auntie nung may dumating na lalaki. Tansya ko, kaedad o ka-stress ni Ate Cynthia. Mugto ang mga mata. Sabi niya sa amin may hiling ang uncle niya. Si Teban. Napamura nun si Joy. At nagkwento siya. Nung nag-uusap si Teban at auntie, narinig niyang sinabi ni Teban na hindi nito kayang mabuhay pa kung wala rin lang si auntie. Tapos sabi pa ni Teban, kukuhanin niya lahat ng pisikal na sakit ni auntie at siya yung magsasuffer para kahit papano maginhawang mamamaalam si auntie. At dun lang namin napagtanto na mula nung iuwi namin galing sa ospital si auntie, hindi na nga siya dumaing ng kahit na anong sakit. Mahal namin si auntie. Kung sino yung mahal niya, mahal din namin. Kahit hindi kami medyo naniniwala sa aswang, nag-decide kaming sabay silang iburol. Ilang oras pa lamang ang lumipas mula nung huli naming makitang buhay si Teban. Pero ang laki na ng ipinagbago niya. Namayat siya at nakalbo. Lumubog din ang mga pisngi. Pero katulad ni auntie, payapa ang itsura. Maraming nagtaka pero walang nagtangkang magtanong. Natakot siguro sa mga drawing na kilay ni Ate Cynthia. After 2 weeks, pauwi na kaming Maynila. Nagpaalam kami sa pamangkin ni Teban. Pinabaunan niya naman kami ng mga gulay. Ako yung huling sumakay sa van ni Marco. Ngumiti ako sa kanya at ibinilin ko yung bahay. Walis-walisan at damuhan ko manang. Nga pala manang, pag nanganak ka pwedeng ninong ako? Hindi na ako nagulat noon na alam niyang buntis ako. Malay ko 'di ba na kung close sila ng uncle niya. Pumayag ako noon. Biro ko sa kanya, basta ba sagot niya yung lechon eh. At pumayag din ang loko. Wen manang, kita mo naman marami akong alagang baboy. Para sa magandang baby girl kahit maglechon manok pa tayo ng marami. Dagdag pa niya. Tawanan sila Ate Cynthia sa loob ng sasakyan. Narinig din pala nila. Nung nanganak ako, pagka-uwi namin galing ospital, napansin kong parang problemado si Marco. Tinanong ko tuloy kung anong drama niya. Naaalala mo ba yung sinabi ni Basti na magandang baby girl? Tanong niya. Tumango naman ako at sabi ko baka coincidence lang. Hindi Ruthie. May posibilidad na sa kanya pinasa ni Teban yung pagiging aswang. Anong problema dun? Di ang saya. May kumpare akong aswang.